Welcome to Tagalog Bible Voice, Genesis chapter 43, patuloy ang tagutom at naubos na ulit ang pagkain nila. Kaya sinabi ni Jacob, bumalik kayo sa Egypt at bumili ulit. Pero si Judah nagsalita na parang firm na. Sabi niya, hindi kami pwedeng bumalik kung hindi kasama si Benjamin. Malinaw ang sinabi nung pinuno doon. Parang moment ito na kailangan magdesisyon si Jacob. Hahawak ba siya sa takot o magtitiwala kahit mahirap? Sa una, nagtanong pa siya, bakit ninyo sinabi na may isa pa kayong kapatid? Parang frustration ng isang ama. Pero sumagot sila, tinatanong kami ng detalyado, hindi namin alam na hihingin niya si Benjamin. Dito si Judah ang tumayo bilang guarantor. Sabi niya, ako ang mananagot. Kung hindi ko siya maibalik, kasalanan ko habang buhay. Iba ito, parang maturity. Dati siya yung nagsuggest na ibenta si Joseph. Ngayon, siya na ang handang mag-sacrifice. Sa huli, pumayag si Jacob. Sabi niya, kung kailangan, gawin na natin. Pinadala niya si Benjamin kasama ang mga kapatid niya at may dala silang gifts, parang pampakumbaba, honey, nuts, balm. Dinala rin nila ang dobleng pera kasama yung naibalik sa kanila para ipakita na wala silang masamang intensyon. At sinabi niya, naway bigyan kayo ng awa ng Diyos. Parang pinakawalan niya ang kontrol at ibinigay na lang sa Diyos. Pagdating nila sa Egypt, nakita sila ni Joseph at kasama nila si Benjamin. Agad niyang inutusan ng tagapamahala ng bahay niya na dalhin sila sa loob at maghanda ng pagkain. Parang unexpected. Hindi lang sila bibili, iimbitahan pa sila. Pero natakot ang magkakapatid. Sabi nila, baka dahil ito sa pera na bumalik sa sako natin, baka gawin niya tayong alipin. Parang overthinking. Kapag may guilt ka, kahit blessing, parang threat. Kinausap nila ang steward ng bahay. Ipinaliwanag nila yung tungkol sa pera. Pero sabi ng steward, huwag kayong matakot. Ang Diyos ninyo ang nagbigay sa inyo ng kayamanan. Tapos inilabas niya si Simeon, safe siya. Dinala sila sa bahay ni Joseph, binigyan ng tubig, pinaghugas ng paa, parang hospitality. Inihanda nila ang gifts nila. Pagdating ni Joseph, iniharap nila ang sarili nila at yumuko sila sa lupa. Ibinigay nila ang gifts, parang fulfillment na ng panaginip ni Joseph noon, kahit hindi pa nila alam. Tinanong ni Joseph ang kalagayan ng ama nila. Sabi nila, mabuti pa siya, buhay pa. Tapos nakita niya si Benjamin, yung kapatid niya sa ina. Hindi niya napigilan ang emosyon niya. Sabi niya, pagpalain ka nawa anak. Pero agad siyang umalis at umiyak sa private room. Ang bigat, after so many years, nakita niya ulit ang kapatid niya. Pagbalik niya, nag-control siya ng sarili at nagsimula ang kainan. Pinaupo niya sila ayon sa pagkakasunod ng edad at nagtaka sila kung paano niya nalaman. Parang, how did he know? Binigyan sila ng pagkain. Pero si Benjamin, 5 beses ang bahagi. Parang special treatment, pero this time hindi na sila nagalit o nainggit. Iba na sila kumpara noon. At doon, kumain sila at nag-enjoy, parang unang moment ng peace, kahit hindi pa kumpleto ang revelation. Ang ganda ng lesson dito. Minsan ang takot natin, lalo na kapag may guilt, nagpapamukhang delikado kahit ang blessing. Pero ang Diyos marunong magbigay ng pabor kahit hindi pa natin naiintindihan. At si Judah, makikita mo ang pagbabago. From pagiging self-centered, naging responsible at willing mag-sacrifice. Interesting din yung pagyuko nila kay Joseph. Unti-unti nang natutupad ang panaginip niya, step by step. At si Joseph, kahit may power na siya, hindi siya naging mapaghiganti. Controlled, patient at may puso pa rin. Dahan-dahan lang, kasi ang restoration, hindi biglaan. Unti-unti itong binubuo, may testing, may waiting, may iyak, pero papunta sa healing. At kahit hindi pa nila alam, papalapit na sila sa moment ng katotohanan. Genesis chapter 4. Dito, mas lalalim pa ang test ni Joseph sa mga kapatid niya. Parang hindi pa tapos, gusto niyang makita kung talagang nagbago na sila lalo na pagdating kay Benjamin. Inutusan ni Joseph ang steward ng bahay niya. Punuin ang mga sako ng pagkain ng magkakapatid. Ibalik ulit ang pera nila sa loob. Pero may dagdag na twist. Yung pilak na tasa ni Joseph, yung special na gamit niya, ipinalagay niya sa sako ni Benjamin. Parang setup ito. Hindi para manloko lang, kundi para subukin ang puso nila kung ulitin ba nila ang ginawa nila kay Joseph noon. Kinabukasan, umalis ang magkakapatid. Masaya siguro, iniisip na okay ang lahat. Pero hindi pa sila nakakalayo. Pinahabol ni Joseph ang steward. Sabi niya, bakit niyo ginantihan ng masama ang kabutihan? Ninakaw ninyo ang tasa ng amo ko. Nagulat ang magkakapatid. Sabi nila, hindi namin gagawin yan. Yung pera nga na nakita namin, binalik pa namin. Kung may makita sa amin, patayin siya at magiging alipin kami. Parang kumpiyansa sila, kasi alam nila na wala silang kinuha. Sabi ng steward, sige,
pero ang mahuhulihan lang ang magiging alipin. Isa-isa nilang binuksan ang mga sako mula sa pinakamatanda hanggang sa bunso. At nung binuksan ang kay Benjamin, nandun ang tasa. Parang gumuho ang mundo nila. Pinunit nila ang damit nila, ng matinding lungkot. Hindi sila tumakas. Bumalik silang lahat kay Joseph. Pagharap nila, yumuko sila sa kanya. Sabi ni Joseph, "Ano itong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na marunong akong mag-divine?" Parang pinapalalim pa niya ang tensyon. Sumagot si Judah at ito ang isa sa pinaka-powerful moments. Sabi niya, "Ano pa ang masasabi namin? Natagpuan na ng Diyos ang kasalanan namin." Parang hindi lang tungkol sa tasa, kundi sa nakaraan kay Joseph. Inamin nila sa puso nila ang guilt nila. Sabi niya, "Lahat kami magiging alipin mo." Pero sinabi ni Joseph, "Hindi, yung nahulihan lang ang mananatili. Kayo, makakauwi na kayo sa ama ninyo." At dito na makikita ang pagbabago. Lumapit si Judah at nakiusap. Ikinwento niya lahat kung paano mahal na mahal ng ama nila si Benjamin, kung paano nawala si Joseph noon, at kung paano halos mamatay sa lungkot ang ama nila kapag nawala pa si Benjamin. Sabi niya, "Ako ang nangako sa ama ko. Kung hindi ko siya maibalik, ako ang mananagot habang buhay." At ito yung pinakamabigat. Sabi ni Judah, "Ako na lang ang manatili bilang alipin mo, kapalit ng bata. Pauwiin mo siya sa ama namin." Grabe, no? Dati si Judah ang nagsabing ibenta si Joseph. Ngayon siya na ang nag-offer ng sarili niya para iligtas ang kapatid niya. Ito na yung proof, nagbago na sila. Ayaw na nilang maulit ang sakit ng nakaraan. Ayaw na nilang makita ulit ang ama nila na nasasaktan. Ang lalim ng lesson dito, ang tunay na pagbabago, hindi lang salita, nakikita sa actions. Yung dating selfish, ngayon self-sacrificing na. At minsan, inuulit ng Diyos ang sitwasyon sa buhay mo, not to punish you, kundi para bigyan ka ng chance na gawin ang tama this time. Interesting din, yung silver cup, parang simbolo ng test. Hindi tungkol sa pagnanakaw, kundi sa puso. At si Joseph, kahit hindi pa siya nagpapakilala, makikita mo na malapit na. Kasi nakuha na niya ang sagot sa tanong niya, nagbago na ba kayo? Dahan-dahan lang, kasi ang forgiveness at restoration, dadaan muna sa truth, sa testing at sa pagbabago ng puso. At ngayon, handa na ang lahat para sa susunod na pinaka-emotional na chapter.